Sa ngayon Attorney po, Batali. sorry po. Your Honor, under Act 3753, mababa po ito. Ito po ay prison correctional, which means ito po ay from 1 month lang po to 6 years ang kaparusahan sa pag-violate ng ating civil registry laws. 1 month to 6 years ang kulong. Opo. Paano Pero pwede rin po na kapag meron po silang mga finalsify na mga public documents that can also be a crime to be filed. Ano mangyayari po dito sa birth certificate na ngayon po base sa ating pag-uusap halos lumalabas na kayo na nagsabi irregular, no? Para sa akin this is invalid dahil mali po yung information. Ano po mangyayari dito dahil ito po ay this is an outstanding and live document. That's correct, Honorable Senator. Ang ginagawa po natin dito sa mga spure use na mga birth certificates or any civil registry documents that are invalidly secured or registered, ito po ay pinapakansela po natin. Ang PSA po ay nag-i-endorse sa OSG para sa pag-file ng petition for the cancellation of the civil registry document. At ito po kakalapin po namin ang mga dokumento para magkaroon ng case build-up ang ating OSG para sa pagpa-file ng petition for... Ano po ang proseso? Kayo po ang maggagawa ng investigasyon, case build-up, ibigay nyo sa OSG para mag-file? Paano po yung proseso? Can you describe to us yung process? Opo. Sa amin po manggagaling yung initial action. So, ibig sabihin po, Honorable Senator, ang mga dokumento ay kakalapin po namin at i-endorse po namin ito for the determination kung pwedeng mag-file po ng petition for cancellation of... Kayo ang PSA ang magfa-file? Hindi po. Ang OSG po. Kami po ang mag-endorse po sa kanila. Okay. So, OSG Opo. ang magfa-file ng petition for cancellation? Opo. Ganun po ang proseso? Yes, Mr. Okay. Senator. Alright. And also, Honorable Senators, we also have a memorandum, guidelines of blocking ng mga civil registry documents. So, kalakip ng pag-endorse namin sa pag-file ng petition for cancellation of the birth certificate, we can also block the issuance of the birth certificate so that it cannot be used anymore in some other transactions moving forward. Ang aking suggestion sa PSA, tingnan na mabuti itong problemang to dahil lumalabas to sa maraming hearings namin at nagiging mas malala. Kagaya ng sinabi ko, ngayon kasi kahit nasabihin natin maraming basehan o maraming dokumento na pwedeng gamitin para sa pag-a-apply, birth certificate talaga ang ginagamit ng tao ngayon. Kahit for example, sa certificate of candidacy nga, para patunayan na ikaw ay isang Filipino, birth certificate talaga ang pinapakita. At pag yan ang magiging basehan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, pwede lang tumakbo. Sabi ko nga, mayor, congressman, governor, senator, even vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, ang layo. So ang aking suggestion sa PSA, dapat higpitan to dahil naaabuso talaga. Sen. Sherwin, with your indulgence, Sen. Lauren would like to interject on this point. I'd like to put on record that I filed the resolution, but it is not in this committee, but it's related to what Senator Gatchalian is saying now. You will recall, my dear colleagues, that during session, or was it a budget hearing last year, during the DFA budget, when it was brought out on the floor that there were fake passports, or let me correct it, authentic Philippine passports of non-Filipinos. Because according to the Department of Foreign Affairs, in the satellite consular offices that were set up during the pandemic, non-Filipinos applied for Philippine passports granted by the DFA through the satellite offices because the people who applied for it had Filipino birth certificates. So, Senator Sherwin is actually correct in saying that ang ugat nitong lahat ay PSA. Tama? Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron, kasi paano naman magkakaroon ng mga peking birth certificate? Paano magkakaroon ng authentic Philippine passports kung hindi yung sinusumite sa mga ahensya ng gobyerno later on ay nanggaling sa mga sindikatong nakapasok sa mga ahensya ng gobyerno, kaya ang non-Filipinos
ang mga dayuhan, ang mga alien ay nakakakuha ng birth certificate na sila'y Pilipino na maaring makatanggap ng DSWD AX, kalaban pa ng Pilipino para cash for work doon itupad, na pwedeng maging mga halal or even appointed officials, and Sherwin mentioned, again, maging pangulo pa. Pero kung peke ang birth certificate nga, at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that, o di pwede na sila mag-SSS, GSIS, pag-ibig, may-ari ang lupa, etc. So napakaseryosong bagay ito, at bagamat hindi sa committee ito nahulog ang aking resolution, I think Foreign Relations, this is connected, and I would urge the other committee. But I wanted to put that on record. And after the time of Senator Sherwin, which I hope you will give me the time, right? I want to ask many questions of the mayor, of the agencies of government, being the principal author and sponsor in my second and third term of the anti-trafficking law. So maghanda po kayo sa mga tanong ko pagkatapos po ni Senator Gatchalian, mag-iintay ako, pero I'm putting that on record. So PSA, sino pong head ng PSA ngayon? Kayo po. Kayo po. Honorable Senator, ang head po ng PSA ay si Dr. Claire Dennis Esma. Pero kayo po ang nagre-representa? Opo. Okay. Bago ko ibalik na muli, because he has the time first, kayo ba ay nagkakonduct na ng mga investigasyon sa PSA sa mga maaaring napasukan ng mga tao nyo ng sindikato na nagbibigay ng pekeng birth certificate? May natuklasan na ba ho kayo o wala pa? Or kung ito ba ay napag-usapan na sa nakarang hearing o inamin na ninyo, pakiulit lang po yung sagot. Salamat. Opo. Magmula po nung tama po kayo, Honorable Senator Ligarda, na magmula po nung budget hearing, ito po ay napag-uusapan na yung mga irregularidad ng mga issue ng mga peke na mga dokumento sa including po yung yung birth certificate. And we have already conducted our own investigation, and based on our investigation, certainly we have determined three kinds of fraud here. Number one is that the first fraud that is proliferating po, honorable senators, ay ito po yung pagtamper doon sa ini-issue natin na document sa ating mga PSA outlets. So ito po yung pinaka-frequent na fraud. The other kind of fraud is fraud at the source. The fraud at the source is happening at the local civil registry offices. Ito po yung pinag-uusapan po natin ngayon, at ito po yung I think pinupunto po ng mga tanong ni Senator Gatchalian, na ito po yung pagbibigay ng mga maling impormasyon sa local civil registry offices po natin. So that's the second type of fraud. And the other type of fraud is the identity theft. Meron po doon sa investigasyon po natin nung nakaraan, nung makalipas na taon, nung budget hearing, meron po kaming na-determine na yung third kind of fraud po na kumuha po siya ng identity ng isang patay na tao. So ito po yung mga fraud na na-determine natin during that investigation. And as to the investigation on the personnel, opo, tinitingnan po natin ang ating mga kawani sa ating ahensya kung meron po talaga po tayo na pwede na kasuhan na mga kawani na lumabag po sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang mga sinumpo ang mga responsibilidad sa ating ahensya. Actually po, meron na po tayong mga final na mga administrative cases sa mga iba. Ito naman po, kasi po marami po doon sa mga kaso na ito, ay ito po yung mga negligence doon sa kasi po minsan may mga nawawalang mga security papers. So ito po, kapag may nawala po kasing security papers, po pwede po kasing on the loose yung security papers na to, at maaaring papasakamay doon sa mga mamimeke. So sa mga nawawalang mga security papers, kung sino po yung mga may responsibilidad na tsakin na hindi mawawala yung security papers, ay inimbestigahan po natin to, at nag-file na din po ng karampatang charges. For a yield back, thank you for your patience. I'll wait for Senator Sherwin before I ask my full questions. But there were 308 fake birth certificates that you said were issued, that were used for Philippine passports in 2023. So I would assume that the DFA had canceled their passports, right?
And I would assume that you had filed cases or even invalidated the fake birth certificates, right? Was this answered earlier? Yung mga peke po na nakalusot ay you deemed it fake, and what was done with it? And then DFA, you canceled the passports of this 308 na natuklasan nyo. Paano pa yung hindi pa natuklasan? Honorable Senator, Yes, thank you. can I refer po sa ating ANS sa civil registration doon sa further action po doon sa 308. Ma'am Grande, please. Thank you, Madam Chair. Based dun sa mga ni-refer ng ating pong mga different partners like DFA and also of course yung mga in-endorse na rin po ng Senate and other government agencies po, dun sa first batch po na yung 7 na foreigners, 6 of these have been blocked for copy issuance, Madam, because yun nga, based sa findings ng aming investigation, fraudulent yung registration, delayed registration nitong mga ito. But we have an ongoing investigations po at ongoing po itong mga to. There are some that have already submitted yung fact-finding, ma'am, but we are waiting for the final report before we can cancel or block po yung mga copy Where are issuance. these 308 foreigners as of now? Mawawala na yan. Mag-disappear na yan sa mga bundok natin. Where are they? Well, different parts of the country, Madam. Some parts in the NCR, in Davao, Zambales, Bulacan, some parts po nandun. So, yung aming pong field offices, What including nationality are they originally? mostly yung mga reported, Senator, are Chinese nationals. There's really a syndicate. It's very clear. I don't even need a committee report from our hearings. We know there's very clear na pasukan tayo ng mga sindikato ng malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. I'll get to that later. So, Madam Chair, I would request the PSA to give us an official report, not just on the 308 and the DFA as well, but all the other 1, 2, 3 of identity theft, a complete report to the committee so that we can use that for the other committee hearing, which is in the Blue Ribbon Committee and the Foreign Relations Committee on the resolution that I filed. Then I'll wait for my turn after Senator Gatchalian when you yield to me. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Lauren. So please take note, PSA and DFA, that requested official report. Na-cancel na ba nila? Ang kaninang sinabi po ni Ma'am Grande ay may na-cancel na 6 and then still pinoproseso yung iba. Consular officers, consular affairs, Mr. Pangwi, 308. Peke na. I mean, walang task force yan. Cancel ang passport. Mr. Honorable Pangwi, please. Senator, Yes, please. As for the 300 birth certificates or civil registry documents referred by the DFA to PSA, this is actually a mixture of not just for passports but for apostille. So to be specific, also in our apostille sections, apostille unit, they would have to ask for verification in order to ensure that the apostilles are correct. However, specific to passports, we have requested verification for 100, at least from 2023 to 20. As of recent, more than 100 birth certificates specific for passports. Of these, we have already determined that 60 are fraudulently acquired. Of this 60, we have now canceled 55 passports. 308 did not apply for Philippine passports. It's all in todo po yung nakwan for all consular services in the DFA, apostille, other purposes. But specific for passports, as of 2022, we have referred 100 plus. But have you coordinated closely with PSA so that all of their findings regarding fake birth certificates and those who applied for passports and looking forward, they may apply, dapat i-blacklist na nyo at i-cancel na lahat ng passports mula nung natanggap nyo yung impormasyon na peke ang birth certificate? Yes, ma'am. Every time that there's a person suspicious to us, we immediately refer to PSA. Upon their verification, either kung hindi pa nakapag-apply ng passport, kasi we captured the biometrics. Once we captured the biometrics and we found it as fraudulent, we tag it as immediately as fraudulent so they won't be able to apply in other DFA offices. At the same time, if there are indeed, for example, known cases na na-issue ng passport, we immediately have these passports cancelled. And we report it to the different government, the different agencies, especially to Interpol, para po sa border controls natin, alam nila pag dadaan po sa border controls, malalaman po na hindi po valid po yung mga passports na ito. Okay, since they committed this crime, we don't even need an investigation. Post it on social media because you email this. What if hindi nakita? Papalit-palit ang tao. Masama ba? Is this a violation of the Data Privacy Act? No, they've committed a crime. So post it on Facebook. These are the 308 or more or the thousands fake birth certificates. Wanted. Watch out. Government agencies, LGUs, etc. Cancelled birth certificates. Fake.
okay, passports are canceled for the following due to fake birth certificates. These are not applying, but if they apply, no, they cannot. So that we're forewarning other government agencies and maybe your satellite offices na hindi sabi nyo manned by DFA but sometimes outsourced, dyan napapasukan, because I trust so much the DFA that I don't think may sindikato dyan. Napapasukan, pag satellite offices, baka hindi nyo kontrolado yung mga supplier ninyo o kung sino nakakuha ng kontratang yan mag-satellite office. Is it wrong to post it on Facebook, online, so we see these wanted people? As we have recently circulated, at least when it comes to the cancelled passports, we have already sent letters to AMLAC, to SEC, and we plan to also maybe once approved even to the LRA, because of course, especially pag lupang pinag-uusapan, dapat Pilipino po ang may kwan yan. We want to just to ensure po na at least in the to the government offices na talagang importante, mas-circulate po namin yung mga pangalan ng mga kansilado mga pasaporte. Thank you, Madam Chair. Senator Sherwin, thank you very much. I will ask my questions after his turn. Thank you. Thank you, Sen. Lauren. And during your turn, the IACAT is also here to address your questions on the anti-trafficking. If I may, ma'am. Back to, yes, Mr. Pangwi, and then we go back to Sen. Sherwin. This was mentioned by Senator Gatchalian regarding the passports dun sa kwan. Though we will submit a report already regarding this, yung sa apat na nahanap sa Thailand. These are, I personally saw those passports kasi punta kami ng ASECO just recently to Thailand to look at these passports. These are tampered passports, and as per records, declared lost mga passports na ito. These are, I need to say, laughably, a poor attempt to, pakita mo lang pangit na yung laminate, tampered talaga yung details. This is another issue that we're also trying to find out kung anong nangyayari sa mga lost. Pag na-declare lost ng passport, saan napupunta pa. But that's another matter. But as for those 4 passports, we will send a report, but we will have to declare na these are tampered passports declared lost. So please, for DFA and as earlier mentioned, LRA, submit those reports. Kasama po yung mga detalye na itinanong at saka yung response nyo dun sa mungkahi, paano i-inform properly yung publiko tungkol dito while you are improving document security sa ating gobyerno. So back to Sen. Sherwin now, please. Thank you. And sa PSA, no, I'm looking at sinabi nyo mayroon pang ibang birth certificates na nakapangalan kay Angelito Go and Amelia Lial, no? Dalawa, may pattern no? First, lahat sila late registration. No? Pangalawa, yung kanilang date of marriage, mali-mali. No? Yung kay Mayor, kay Alice at kay Sheila, October 14, 1982, kay Seaman and Wesley, January 21, 1987. So doon pa lang red flag na. Diba? Nasabi ko nga kanina, yung Filipino, lahat Filipino, ang claim ni Angelito Go, Filipino siya in all of the application. No? So may pattern, makikita natin. No? At dito rin, ang mother, si Amelia Lial, na alam natin, we can actually say fictitious dahil walang birth certificate. No? So ang suggestion ko sa PSA ay tignan itong mga ito. No? At mayroong pattern. No? So ibig sabihin, mayroong basis na dapat maimbestigahan. Of course, ito ay ang applicant, hindi naman si Mayor Alice Go, ang applicant ay si Angelito Go, no? Who I think si Mayor Go mentioned na father niyan. I think that is Angelito Go and si Go Jiang Zong, no? Is one and the same. Tama po ba, Mayor Alice? Your Honor, yung Angelito po is the Filipino name po ng tatay ko po. Yeah. And by virtue of what nakuha niya Angelito Go? Paano niya na is it an alias? Is it a nickname? Nickname po niya, Filipino name po niya, pero siya po isang Chinese po. But in the legal documents, ano ang kanyang mayroon bang legal document na nagde-declare na siya si Angelito Go o yan lang ang nangyayari naman yan, 'di ba? May mga aliases, may ano. Your Honor, sa pagkakaalam ko po, wala po ako nakitang any documents po na Angelito Go po. So ang official name niya is si Go Jiangzong po. Go Jiangzong. Okay. And anong birthday ni Mr. Go Jiangzong? What's sa birthday? September 16, 1958 po. 16, 1958. Opo. I read your post doon sa Facebook and you mentioned that your father is 70 years old. And sa interview nyo, you also said 70 years old? Ang nasabi ko po, yung tatay ko almost
70 years old na po. Of Medyo course, matanda na po. if you run the numbers, 1958 is only 66. Mid-60s lang siya, wala pa siyang 70. Opo. So, may pakita kong picture na ID Opo. ni Mr. Go Jangjong. Can we show that to the ano? Since siya kasi yung nag-file nitong itong birth certificate mo, gusto rin namin makilala kung sino siya. So, ito ba siya? Use the mic. Opo, Your Honor. Siya ito. Opo, This siya is, just to put on record, this is an ID, the passport supplied by the Bureau of Immigration. No? So, makikita natin dito, Chinese passport ang hawak niya. In fact, mukha pa siyang bata dito. No? Hindi siya mukhang 70. And you confirm this is your father? Opo. Okay. Ano ang trabaho niya dito sa Pilipinas? Your Honor, meron po siyang embroidery po. Embroidery business. Opo. Yan ang masasabi, napakita ng ating share, marami ko yung kumpanya. No? Binilang namin parang 8 companies. No? So, at least 8 companies. Ito bang embroidery is your main business? Kasi narinig ko rin kanina, may mga sinara, may mga hindi tinuloy. What is your main line? Ano yung, hindi natin pwedeng sabihin rin na, narinig ko sa mga interviews mo, ordinary ka. No? But isang ordinaryong tao, walang helicopter. No? Hindi ka pwede maging ordinary kung may helicopter ka. No? At salian mo is almost, in terms of assets, maabot ng 300 million. No? So that's not an ordinary person. So ibig sabihin, meron kayong kakayahan, which is fine. No? Kung may negosyong legitimate, wala namang problema doon. Ngayon, ano ba ang main business niyo na nakakapagbigay sa inyo ng may mga assets nyo sa salian at iba pang mga assets? May main business na kumikita para sa inyo? Your Honor, yung sa tatay ko po, yung embroidery, tapos may farm po kami. Embroidery and farm. Opo. And what's the name of the embroidery? QJJ Embroidery po. Embroidery. Ito yung nasa Valenzuela, di ba? Marilao po. But at one point in time in Valenzuela. Opo. Okay. And then QJJ Farms. Opo. Okay. And then, but your father, ano ang kanyang responsibility, anong kanyang trabaho dito sa dalawa? Overseas po. Overseas siya? Opo. Ano, siya ba yung nagbebenta? Anong binebenta ng embroidery? Anong produkto ng embroidery? Embroidery po, yung tahi po. So, nag-embroider kayo para sa... Kayo ang embroidery lang, nag-embroider, di ba? Opo, yung embroidery po, parang po siyang subcon service po. Darating po yung either cut part po, at dun po i-embroider kung ano po ang ilalagay po dun sa tela. Okay, and then sa farms? Sa farm po, baboy po. Baboy. And Opo. itong dalawa kumikita? Opo. Masasabi mo ba na itong dalawa ang bumubuhay sa inyong pamilya? Opo. At yung tatay ko po, meron din po siyang sarili pa po niyang negosyo po sa China. Sa China? Opo. Can you describe to us kung ano yung mga negosyo niya sa China? Ang negosyo po niya sa China, fabrics po at embroidery pa rin po. Fabrics and embroidery. Opo. And ganun rin ba anong klaseng, can you describe to us ano yung fabrics and embroidery business niya doon? Meron, ganun pa rin po. Yung sa fabrics naman po, ay buy and sell at nagdaday po ng fabrics. Yung sa embroidery naman po ay same pa rin po dito sa Pilipinas. Yung ini-embroider po either sa cut parts po or sa tela po. And malaki ba kita niya dyan? Wala kaming documents because it's in China. But in your opinion, yan ba ay malaki pang kita niya dyan sa negosyo niya sa China? Your Honor, hindi po niya nadidisclose po sa akin yung exact amount po. Pero yan po yung negosyo pa po niya nung bata pa po siya. Okay. And then, madalas ba siyang bumiyahe? Your Honor, opo. Okay. Saan siya pumupunta? Katulad po kahapon po, pumunta po ng China po. Kasi tinignan rin namin in records ng travel records ng father mo, again supplied by the Bureau of Immigration. Talaga madalas siyang bumiyahe, almost every month. No? Like for example, in 2024, 6 times. In 2023, 12 times. In 2019, 14 times. 2018, 18 times. So almost up once a month. May nakita rin ako, maliit lang, may nakita rin akong isang travel niya. It's December, I think it's one of the years, na lumipad siya 3 beses sa isang buwan. No? So madalas siyang lumilipad papuntang iba-iba. Karamihan China, like for example, in 2013, 6 times to Guangzhou, China, 2 times to Xiamen,
Hong Kong, karamihan China, no? Pero kami politiko kami, no? At parang kakaiba yung bumabiyahe almost every month at sa isang buwan 3 beses sa isang buwan. So ano yung kanyang, can you describe to us ano yung kanyang ginagawa sa China? Your Honor, ang tatay ko po, since may edad na po siya, medyo matanda na, pag umaalis po siya, dito po kasi sa Pilipinas, wala po masyado, tingin ko lang po sa aking ano lang po, wala po masyadong mga kaibigan, madalas po talaga siya umuwi ng China. And anong ginagawa niyo doon? Is that your Nagka-oversee, business? may negosyo po siya sa China na ino-oversee pa rin po niya. Oh, kasi napakadalas no, and for his age talagang napakadalas pumiyahe. At nag-umpisa to since 2016, no? 18 times siya bumiyahe papuntang China. Almost 2 times in a month. 2016 po. 16. Almost 2 times. Your Honor, yung mga ibang travels po ng tatay ko na po, since hindi ko naman po siya araw-araw nakakasama, ang alam ko lang po, umuwi po ng China. Sumasama ka sa kanya? Hindi po. Nakasama ko lang po siya yata once or twice nung Based medyo on bata pa records, po. 16 times mo siya kasama. Sa China po? Yes. Ito. Hindi po ako nakarating po ng China ng 16 times po. Hindi lahat naman China, may ibang 16 times kayo magkasama. Bumiyahe. Possible po na 16 times po, pero sa China po wala po. Hindi ka ilang beses kang sumama sa kanya sa China? Sa China, mache-check nyo rin naman po sa record, baka once or twice. Hindi po lalampas ng 3 beses po. Ang dad mo ba involved sa Baofulan? Hindi po. So ito negosyo mo lang? Opo. At Daddy ko po, hindi po at kasali. kanina narinig ko sinabong pinahiram ka ng pera. Your Honor, binigyan po niya ako. Binigyan ka ng Opo. pera para bumili ng lupa. Binigyan po niya ako, actually in fact, binigyan po niya ako ng pera pang-invest. Ang lagi po niya sinasabi sa akin, ako lang po mag-isa. At pangalawa po, ayaw po niya ako pumasok sa politika. Kaya gusto niya, ipatuloy ko na lang daw po yung negosyo. Yung negosyo. Pero, Sen. Sherwin, if I may just briefly interject. Dahil nabanggit ni Sen. Sherwin yung Baofu ulit, if I could just quickly ask the Department of Justice, napakinggan nyo na po siguro, who is going to speak for DOJ here? Your Honor, on behalf of the Department of Justice for the Interagency Council Against Trafficking, Your Honor. Yes, Attorney Ben Doval. Salamat, Yes, Your sir. I'm sure napakikinggan nyo yung tungkol sa links ng mga Baofu incorporators dun sa Singapore money laundering case. Would you be able to inform the committee if DOJ is working with the Singapore Ministry of Justice on this? Mamaya also, before we suspend this hearing, I will pose a similar question to PAGCOR about an executive session. Would there be a preference from the DOJ to withhold this information about any working with the other Ministry of Justice until such an executive session might be called? Kasi ayoko namang ikompromiso yung ating law enforcement, pero lahat po kami, we really want to get to the bottom of this, Attorney Ben Doval. Yes, Your Honor. With the permission of the Honorable Chair, for the Interagency Council Against Trafficking and the Department of Justice, this representation also speaks in behalf of the Undersecretary in charge of IACAT, Yusek Nicholas Felix T. And in fact, it is the humble request of the IACAT DOJ if we could request the Honorable Committee for an executive session. In fact, Your Honor, IACAT would like to apprise this committee as regards to the whole POGO scheme, not just the operation in Bamban Tarlac, together with all other operations conducted since last year, so that we could have a more deep and comprehensive discussion on this, so that finally we can resolve any problems. And as much as we would like to disclose any information, Your Honor, just temporarily would like to classify it as confidential as of now. And after, and if granted of an executive session, then perhaps we could discuss more freely, Your Honor, please. Salamat, Attorney Ben Doval. The Chair will gladly schedule that executive session before the next hearing dahil importante po itong mga issue ito sa aming lahat ng mga senador. Salamat po. Back to you, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairman. Mayor Alice, nasabi niyo kanina na ang father niyo nagbibigay ng puhunan sa inyo para magnegosyo kayo. And kanina narinig ko, minsan 500,000, 1 million, 2 million, at binigyan rin kayo ng puhunan para pumasok dito sa Baofulan. Tama? Your Honor, hindi po. Binigyan po niya ako ng pampuhunan po, pangbili ko po ng lupa. Pero Na yung ginamit niyo sa Baofu?
umpisa po niyan, hindi na pala naman pong Baofu. Binili ko po yung property po ng installment. Tapos nung nabili ko na po yung property, that's the only time po na in-invite ko po yung mga Chinese po, yung mga investors po na mag-invest po doon sa lupa ko po. I'll get to that. Pero gusto ko lang makita kasi o maintindihan kung ano ang klaseng tulong binibigay ng father mo sa iyo sa pagnenegosyo o dito sa pagbibili ng lupa. Nagbigay ba siya para sa pagtakbo mo bilang mayor? Your Honor, yung tatay ko po, tumulong din po nung tumakbo po ako. Like any father naman tumutulong. Opo. Diba? That's lahat ng mabubuting ama tumutulong talaga sa mga anak nila. Dahil tinitingnan ko, I'll flash it, no? Yung QJJ Farm, yung financial statements. Yung 2022, nalugi siya ng 900,000 pesos. In 2021, kumita siya 81,000 pesos. Yan. And then yung QJJ Embroidery, 700,000 pesos ang kinita nung 2023, and in 2022, 439 pesos. So kung ako tatanungin, hindi sa Pilipinas galing yung kita ninyo. No? In fact, wala kayong kinikita dito sa Pilipinas. No? At dahil sa dalas niya pumupunta sa China, tingin ko hindi pagkakaibigan lang eh. Meron din siyang negosyo sa China na kumikita na dinadala dito yung pera. Kasi pag titignan natin, tinignan ko lahat eh. Inisip ko saan galing kaya yung pera na pag-invest. No? Diba? You wanna make Opo, Your Honor, ang tingin ko po dyan, dalawa. Una po, yung sa GIS po ng pag-submit po ng GIS, I will check po with the accountant po kung paano po yung nagiging declaration. Definitely po, I believe po na kumikita po ang negosyo kasi ilang taon na, almost more than 15 or more than 20 years na po yung negosyo. I believe po na kumikita. Pero hindi, again, in the eyes, kasi alam mo, Mayor Alice, iba yung kwento, iba yung dokumento eh. Opo. Madaling magkwento. Pero kung yung dokumento, hindi yung lumalabas, yung kwento, walang pupuntahan yun, walang saysay yun. Diba? Kagaya yung kwento na anak ka ng kasambahay, hindi rin lumalabas sa dokumento. Diba? Pwede tayong magkwento na mali yung accountant, pero hindi lumalabas sa dokumento. So, yan yung kwento madali yun eh, pero yung dokumento pinakamahalaga. Opo. At yung tatay ko po, may negosyo nga po siya sa China. Kaya kinukunin ko yung kanyang travel doon, dahil napakadalas eh. Kung negosyante ka at malaki kita mo, talagang pupunta ka doon kahit na every week lumililipad ka dahil may kita ka. And that's fine. Kung kumikita siya doon, may negosyo siya doon, dinadala niya dito, maganda yun dahil investment yun. Diba? Investment para sa Pilipinas. Pero dapat legal, dumaan sa proper channels. Hindi naman pwedeng dadalhin niya dito at hindi dadaan sa proper channels dahil money laundering yun ang tawag. Opo. Diba? At doon ako pupunta ngayon dahil tinitignan ko yung nasabi mo kanina, yung participation mo sa Baofu is only land. No? Opo. Pero nung tinitignan ko yung inyong GIS, ikaw rin ang presidente ng kumpanya. Opo. Before 2022, Opo. Tama? Opo. So before 2022, ikaw yung presidente ng kumpanya. On record. Opo. Na on record, kalahati rin ng kumpanya sa'yo. Opo. Yan po yung usapan po namin ni Zhang Ziyang na yung share ko po doon sa lupa, yan yung mag-hold po na majority po ng stocks po. Okay. And alam mo, bilang presidente, merong responsibilidad yan. Ikaw sasagot para sa kumpanya mo. At dapat alam mo lahat na nangyayari sa kumpanya mo dahil presidente ka eh. Diba? Hindi naman pwedeng ituro mo sa iba-iba yung responsibilidad dahil inakop mo yung pagiging presidente. Diba? So, ang tanong ko, saan nang galing? Dahil tinitignan ko ulit yung Baofu Land. Yung kanyang kapital is only 1.2 million. Madam Chairman, ito, kinausap ko yung mga kaibigan natin sa engineering at papakita ko itong kanilang kinausap ko yung mga kaibigan natin, may isang engineering company called DCCD. At ito, reputable engineering company. At sabi ko, tingnan mo nga at i-value mo yung construction cost ng Pogo Hub sa Banban. So, tinignan nila, i-share ko sa committee. No, dahil, at ito, without even looking at the plans, pwede naman sila mag-tabletop survey. Yan, no? Pwede nilang bilangin ilang floors, pwede nilang sukatin with modern technology na ngayon. Lahat pwede nang gawin yan. At next slide. Lumalabas na mayroong 37 buildings in that area. No? 37 buildings ang itinayo dyan. At lumalabas na ang construction cost na pinakamura
lumalabas about 6.1 billion pesos. Okay. 6.1 billion. That is the estimated construction cost. Pwede namin to share sa inyo kung gusto nyong i-validate the numbers. But this is from a reputable engineering. So, 6.1 billion, hindi maliit yan. No? At tinignan rin namin yung timing ng construction. In 2019, ano yun? Pakipakita nga. Meron ng earthworks, no? Meron ng development sa earthworks. Ginastos na ng kumpanya 117 million. Pero pag titignan natin sa books niya, in equity, it's only 1.2 million pesos. In 2020, yan. Mayroon ng mga buildings, mayroon ng superstructures, mayroon ng mga other structures. Ang estimate ng DCCD is about 746 million na nagastos. And yet, the equity is only 1.2 million pesos. Kung ikaw ang negosyo, ikaw ang negosyante, bago mo gawin yan, maglalagay ka muna ng equity, di ba? Common sense naman lahat yan. Maglalagay ka muna ng equity para mayroong pera yung kumpanya para gumamit. Pero in this case, may construction na, pero wala pa rin yung perang ginamit. So ibig sabihin yung pera, hindi dumadaan sa kumpanya. Your Honor, ang participation ko po dyan is the lot. Prior po ako mag-divest po, kinausap po nila ako kung gusto ko mag-invest ng in cash na in peso. Sabi ko po sa kanila, wala po akong ganong kalaking pera. Kaya nagpa-buyout na lang po ako ng share ko po sa kanila. This is 2019 and 2020. Sila po ang presidente ng kumpanya on record. Yes po, Your Honor. Nag-start po niyan, kinausap po ako ni Wang Jiyang. Kaya better po sa next hearing po talagang kailangan nandito po siya para makasagot din po. At si Wang Jiyang nagtatago na. He's a fugitive. Tumakas siya nung rinid siya ng PAOK. Tumakas siya dun sa mga underground tunnels. Paano natin tatawagin siya? Ang tatawagin lang namin, sino yung presidente on record? Again, pwede natin iturog, pwede tayong gumawa ng storya. Ang importante dito kung ano yung nakasulat sa records. Opo, Senador Wayne. Hindi pa ako gumagawa po ng kwento. Si Wang Jiyang po, siya po nagpa-construct po ng Baofu. Ang participation ko lang po is only the property. Pero, presidente ka ng kumpanya, nakita mo ang dami ng construction. Hindi ka ba nagtakas saan nanggagaling yung pera? Honestly po, Senwin, nung unang part po, iniisip ko, wala naman po mawawala sa akin, hindi naman po ako naglalabas po ng pera, hindi ko po talaga iniintindi. Kaso lang po, nung kalagitnaan, sabi po niya sa akin, tinanong po niya ako kung gusto ko maglabas po ng pera, sabi ko wala akong ganun kalaking pera, at yung share ko po, paliit po ng paliit mangyayari, sabi ko, magpa-buy out na po ako sa inyo. Kaya siya din po ang nakahanap po ng bibili po nung share ko po. On record, pakita ko, yung mga building permit, ikaw nag-apply eh. Yes po, nung una po ako po nag-apply. Ikaw nag-apply. So Opo. on record, ikaw ang not only president, but ikaw rin ang applicant in behalf of Baofulan. Yes po, dahil ako po yung president po. Correct. So ibig sabihin, alam mo dapat lahat na nangyayari bilang president ng kumpanya. So ang simpleng tanong ko, saan nanggagaling yung pera? Your Honor, lahat po ng construction po, sila Wang Jiyang po ang nagte-take care. In fact, pwede rin po tayo magtanong po doon sa Bamban mismo na hindi po ako pumupunta. Even during po the construction po, sila po ang nagpapatakbo at sila din po ang nag-construct po. Ang problema si Wang Jiyang nagtatago na eh. No? Saan namin hahanapin siya to validate? Ang aming gagamitin lang ay yung mga dokumento. Pakita ko yung building permit. Yung building permit, lahat ng building permit ikaw ang nag-apply eh. Your Honor, yung ibang building permit po, ako po nag-apply yung iba. Yung mga naitayo po nung una. Yan, itong mga building permit. Even yung mga, iba-ibang building permit, ikaw ang naka-apply dyan. Opo, that time po ako po yung president po. Ako po yung nag-apply po. Nung tinatayo itong, nakita ko kasi itong development, para siyang may villa, may office. Nung pinag-uusapan niyo nito ng mga partners mo, ano ang intention ninyo dito sa development na ito? Ang una, sorry po, Senwin. Ang una po, ang initial po na usapan po namin dyan ay low-cost housing. Yan po yung nung binabakot pa lang po siya. Tapos all of a sudden, kinausap po nila ako. Sabi nila sa akin, gagawin na lang po natin mixed-use development. In fact, yung sa harapan po, yung malaking building po doon sa harapan, yan po yung magiging mall po. Tapos yung mga residential po ng mga villas po, yan po yung magiging residential na area. Tapos po, yung isang building po sa loob, yan po yung may commercial at meron po silang ginagawa po doon ng mga condominium po. Gusto kong tanungin, again, no, lahat kasi ikaw nag-apply eh.
So dapat alam mo kung ano yung ina-applyan mo. Hindi pwedeng ikaw nag-apply tapos ituturo mo si Wang Jian, siya ang nasa construction. Your Honor, opo, prior to the construction po, ako po yung nag-apply. Pwede nyo po ipagtanong po doon sa mga construction workers po sa Bamban na involved po doon. Pwede nyo po ipagtanong po sa kanila na hindi po talaga ako sa construction. At after ko po na-apply po yung mga permits po, wala na rin po ako kasi wala rin po akong pera na maipasok. And in fact, Senwin, try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontak po si Wang Jian para naman Pumunta siya po. dito, arestuhin siya. Ay, opo. Para naman po malinis po yung pangalan ko po. Kasi sa akin po lahat nakatulak. But on record, partner mo isang fugitive. At I think, gusto ko, Madam Chair, to ask AMLAC, si Attorney Adrian Arpon, looking at itong circumstance, is this a classic case of money laundering? Attorney Sir. Arpon. Sir, good afternoon. With your indulgence. Sir, possible po. In fact, our office is now investigating this and gathering intelligence information. In the financial statements, wala doon eh. Ang pera galing, ewan ko galing saan, baka China, diretso ka agad, 6.1 billion pesos sa contractor. Diba? Hindi dumadaan sa mga formal channels eh. And then, going by the revelation of our chairperson, na dalawang partner is also embroiled in money laundering. Dalawa. Parang nagtatagpi-tagpi eh. Parang nagtatagpi-tagpi. Yung dalawang partner, money launderer, yung isa, fugitive, yung pera hindi dumadaan sa formal channel. Hindi ba goes without saying money laundering to? Sir, this can be considered as a typology for money laundering. And may ginagawa na ba po ang AMLAC dito? Yes, sir. We are currently gathering intelligence information. And can you supply the committee updates on that? We Because will, this 6.1 billion of money laundering is not small. Napakalaking ano yan. At Sen. Sherwin, Yeah. baka pwede nating isama ang AMLAC dun sa isa-schedule ng komite na executive session. Hindi ako naniniwala na pupunta yan sa mixed-use development eh. Dahil yung kanyang development is built to suit for POGOs. May villa, may underground tunnel, no? May panic room, may dormitory. Hindi naman siya condominium, it's dormitory, no? As attested by PAOK. So in other words, may pera galing, again, hindi ko pa alam kahit saan. But gusto ko sana i-connect rin to doon sa pagpunta ni Go Changchong sa China eh. But parang everything's connected eh. Sir, that is part of our investigation. We have this facility. We share intelligence information with foreign jurisdictions. So we can look into that, sir. Yeah, at the proper time, Madam Chair, we would like to ask for an update on that investigation because this is just, for me, what we are seeing is a big, not only POGOs now, not only human trafficking, not only torture, but money laundering, large-scale money laundering. Coming from somewhere. Pwedeng drugs, pwedeng another scamming abroad. No? AMLAC will please submit the report as far as you can submit in writing to the committee, and sana po willing kayo lumahok dun sa isa-schedule na closed door or executive session with the committee. Madam Chair, I have a few more questions, but Yes, I'll of yield course. to Thank you. Senator Lauren because I know we have Yes. some time constraints. Thank you, Sen. Sherwin. So yung kay Sen. Gatchalian will continue in the next hearing. So now I'd like to turn over